Merong lakas na loob at determinadong linangin ang kanilang kakayahan. Kaya naman kung feeling mo medyo kulang pa ang lakas ng loob at hindi ka pa confident dahil kulang pang iyong kaalaman, itong 30 minuto ay para sa'yo. Ako po si Gladys Reyes Someru. Welcome to another exciting episode of your #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! Pambili ng mga ano ba, mga pang-regalo, ganon. Sa akin, parang parang bigay lang, bonus, ganyan. Wala lang, bonus lang. Bonus, pag Pasko. Pang Christmas. Malapit na ang December at para sa mga empleyado at negosyante, ito ang panahon para sa 13-month pay. Pero bago pa man magkabigayan ng 13-month pay, narito muna ang ilan sa mga dapat niyong malaman kung ano nga ba ang 13-month pay. 1. Hindi ito bonus. Kaiba sa Christmas bonus o year-end bonus ang 13-month pay. Ito ay mandatory para sa lahat ng negosyante. Nasusulat yan sa PD 851 ng ating saligang batas. Pero take note, ibinibigay lang ito sa mga empleyadong nakapagtrabaho ng at least isang buwan sa loob ng calendar year. Sabi ng batas, ang 13-month pay ay statutory grant. Ibinibigay ito sa lahat ng empleyado ng isang kumpanya, regardless ng position, designation, o employment status at paraan ng pagsweldo. 2. Ang 13-month ay pwedeng ibigay ng installment pero hindi dapat lalampas on or before December 24. 3. Magkano bang 13-month pay? Simple lang. Ito ay hindi bababa sa 1/12 ng total na sweldo ng iyong empleyado. Pero confused ba kayo? Eto, don't worry. Kasi katumbas lang yan ng isang buwang sweldo ng empleyado mo. Yun lang yun. Question, pwede bang hindi magbigay ng 13-month pay niya? Ang sagot, pwede naman. Kaso, kailangan mo na humingi ng permit sa Department of Labor and Employment. At ito ay para lang sa mga kumpanyang hindi kayang makapagbigay ng 13-month dahil na rin sa krisis o pagkalugi. At panghuling point, sabi ko nga kanina, iba yung Christmas bonus sa 13-month pay. Kaya kung gusto mong mamahagi ng blessings, aba, pwede rin naman. Pero make sure na iba yung ibibigay mo na 13-month sa bonus. Marami pa pong nakakatuwang negosyo tips and ideas sa pagbabalik pa rin ng Go Negosyo, kaya mo! Now, on its second year, muling pinatunayan ng Nacionalista Party na sa sipag at tiyaga, kayang-kaya mong magnegosyo. Ginanap muli ang Pondo sa Sipag, Puhunan sa Tiyaga sa NBC 10 Taguig. Panoorin niyo po ito. Ngayong taon, 60 entrepreneurs ang pinarangalan ng Pondo sa Sipag, Puhunan sa Tiyaga. At bawat isa ay nandugan ng karagdagang pondo para sa kanilang mga small business. Hindi lang dito, kundi pati para sa mga OFWs natin. Naparangalan na sila, nakilala pa ang unique products nila. I won the Manny Villar Award, Sipag at Tiyaga at the provincial level, that is representing Ilocos Norte. My aunt and I were the inventors of the Paway Chichacorn processing. We had trial and errors to come up with the product, and when my aunt cannot cope up with the demand, she invited my aunts, my uncles, my brothers, and my sisters. Then I saw them become millionaires, and so I wanted to become a millionaire also. That's the reason why I am teaching and at the same time doing the business. Nagkaroon pa ako ng negosyo sa pamamagitan lang ang mga simpleng lutuin. Ako po ay nagkaroon ng negosyo na maganda palang pagkakakitaan. Galing po kami sa sobrang napakahirap na pamilya. So, ang naghikayat po sa akin para magnegosyo
ay para magkaroon lang ng income. Our project came about yung mga bata namin na hearing impaired. They were trained through the help of the DOH and TESDA. Even though small, our started small scale project, it became a little bit big, and also it helped also to support our program for children with disability in our place in Kalingapo. Nagsimula ho kaming kumuha ng photo, pakunti-kunti lang muna. Dahil ang misis ko nagtitinda minsan lang sa isang linggo. Hanggang sa natikman ng mga tao, unti-unting lumaki ang negosyo namin. At saka dinadala ko sa piyestahan. Nagtsatsaga ako dahil gusto kong mapag-aral yung mga anak namin. Kasi ang anak ko namin, 6. Hindi ako nakagraduate ng high school, elementary lang ako, ganun din ang asawa ko. Kaya kailangan ko talagang kumayod ng gusto. Kung minsan nagpupuyat ako para lang kumita, para lang mapag-aral yung mga bata. To all Filipinos who would like to do business, sipag at tiyaga ang talagang puhunan natin. So I would encourage you to practice sipag at tiyaga while you are starting your own business, because that is your key success to becoming a millionaire. Huwag po silang magtitigil kung ano man nakikita nilang maganda na makikita nila na oportunidad doon, ipagpatuloy po nila sa pamamagitan ng kanilang pagsisipag at tiyaga. Kung wala po yun, hindi sila magtatagumpay. We have to be patient, yung programa po na sipag at tiyaga, para naman kahit we start it with very small, it will become big. Patient, and we have to have tiyaga. Para umunlad ang negosyo, sipag at tiyaga. Ang payo ko sa mga umaangat, sana'y huwag nilang kalimutan yung mga maliliit na pinanggalingan ho namin. Dahil gawin natin modelo yung ginawa ni Senator Villar sa amin. Yung participation ko ngayon dito, syempre ako ay isang member ng National Lista Party. Tayo po ay supporter ni Senator Villar, and I believe in this project, itong modelo, dahil talagang pinapakita natin yung mga katangian ng mga Pilipino na dapat talagang sundin ng ating mga kapwa Pilipino sa mga nagsisipag at nagtatsaga para maiahaw ng sarili. Alam mo yung pinaka-importante, dahil ako nagnenegosyo din ako, yung pinaka-importante dyan, medyo dapat may tapang ka rin, may lakas ka na loob, magsipag ka, magtsaga ka. At pagkatapos nun, sa palagay ko, kung talagang mamahalin mo yung mga gagawin mo sa iyong negosyo, magtatagumpay ka rin. Huwag na kayo magdalawang isip. Basta, kailangan konti lakas lang ng loob. At wala naman kayo mawawala sa inyo. At marami rin naman nagtatagumpay. At sinasabi ko naman na maaaring hindi kayo lahat magtagumpay, mayroong mabigo. Pero pag nabigo kayo, bangon lang ng bangon. At makikita nyo, makakaya nyo rin. O diba? Sa sipag at tiyaga, kayang-kaya mong magnegosyo. More inspiration mula sa ating mga Go Negosyo Inspiring Negosyante Awardees at sa ating featured negosyante sa pagbabalik pa rin ng Go Negosyo, Kaya Mo! O Best Friends Forever, kung magturingan ang ating featured negosyante partners ngayong araw na to. At patutunayan nila sa atin na ang pagkakaibigan, kapag nagtulungan, aba, pwedeng yumaman. Around March or April last year, I saw this newspaper clippings about clay accessories. Kaya lang it's polymer clay. I wanted it sana for souvenirs for my niece na birthday niya.
Kaya lang medyo expensive. So what I did, I searched on my own. And eto, nangyari, nakahanap kami ng recipe. So our glaze, kami mismo yung gumagawa. Homemade yung clay namin and it's air dry. Unlike polymer na baked siya. Our capital more or less around 2,000-3,000. Kasi our ingredients lang naman, glue, cornstarch. Tapos yung tools naman, yung mga tools lang na ganyan yan. Una kasi, since siya naman yung nakadiscover ng recipe, nung paggawa, siya yung unang gumawa ng mga trinkets, mga accessories. Dinala niya ako ng yung ready-made na clay na naluto niya, tsaka tools. Sinuruan niya ako kung paano gumawa. So after a while, nung nasimula na ako matuwa sa kanya, sa ako siya sinabihan na, ano kaya kung after nito, try tayo magbenta sa mga office mates natin, sa mga kaibigan, kamag-anak, ganyan. So, sabay kami, nagbenta sa office niya, nagbenta sa office ko. Nag-usap kami ulit, sabi ko, ano kaya mag-join tayo ng mga online, yung mga online sellers. Kasi yun, sunod-sunod na. Parang every step of the way kasi consultation lang naman kami, tsaka parang yung ideas lang na binabato namin sa isa't isa. For close friends, madali lang makipag-usap na. Text lang agad, or tawag lang, email, ganyan. Sino mag-aakala na sa simpleng cornstarch, glue, at food coloring ay nakakagawa na ng ganito kagandang mga accessories at figurines sina Cherry at Tara. The designs, yung iba sa internet or yung iba naman may idea kami na gusto namin gawin. Pero most din, meron kasi kaming by request kung ano yung gusto ng customer. Yun, ginagawa namin. Minsan sa TV din, kunwari may mapanood kami na artista or model, may suot siyang something. Tapos maisip namin, ano kaya kung pwede natin siyang gawin na clay naman yung itsura niya. Sa most, we started naman kasi yung mga cupcakes, mga ganyan. Minsan kasi pag may kinakain ka carrot cake, parang minsan gusto mong gawin na bigla na lang magpa-pop na lang sa'yo na okay to, gawin kaya natin. In short, mahilig kami kumain. Kaya yung mga una namin ginawa, puro pagkain. Puro food. Ngayon lang kami nag-venture na iba-iba na siya. Sa halagang 50 to 300 pesos, iba't ibang cute na items ang mabibili mo sa kanilang online store. Mula necklace, keychains, bracelets, pati personalized items, kaya nilang gawin. More than the money we earn, the profit, mas nakakasaya sa amin yung magte-text sa amin yung buyer namin and alam mo yun, yung tuwang-tuwa sila na dun sa binili nila sa amin. Minsan dahil post pa yung mga comments nila sa site. Yun, mas fulfill, mas masaya kami doon, mas worth yung pagod. Kahit yung mga passersby, kunwari sa bazaars, pag may tumitingin sa mga gawa namin, yung pag na-excite sila masyado at lalo na yung mga teenager, mga ganyan, na parang tuntuwa sila, ang galing yung gumawa. Pag nakakarinig kami ng ganun, mas na-inspire kami to make more, to improve yung ginagawa namin. Negosyong pagkakaibigan at creativity lang ang puhunan. Isang promising at kakaibang business idea ang patuloy sa pag-unlad. Kakaiba man ang pangalang naisip ng dalawa, ang importante ay kumikita sila at lalong nagpagtitibay ang kanilang pagkakaibigan. In a way, it's a hobby turned into business na siya. So parang sa amin, maski na maraming orders, maski nakakapagod, okay lang kasi gusto namin yung ginagawa namin. Siguro if they can find also a business na yung gusto talaga nila, parang hindi nila maiisip na nakakapagod na, nakagano na. Kasi sa amin, maski na nakakapagod, go pa rin kami. Kasi gusto namin talaga yung ginagawa namin. Tsaka, yun nga, actually, mas maganda kunwari kung mag-negosyo ka, kung hindi ka pamilya yung kasama mo, friend, kaibigan. Kasi, lalo na pag very close, kasi madaling mag-consult, madaling kunwari, if you're thinking about new items to introduce, ganyan, madaling mag-brainstorm eh. Lalo na kapag yun nga, pag close kayo, mabilis kasi yung batuhan ng ideas. Tsaka walang conflict about kunwari kung kailangan mo gumawa ng isa, tapos gusto din ng isa na gawin to, may bigayan. Yun, parang sharing na rin.
Nakarating na tayo sa Baguio, Cebu, Batangas, Cagayan de Oro, at ngayon naman, Bataan. Heto po't kilalanin natin ang ating mga inspiring go-negosyo-negosyantes na mga taga-Bataan. So we are pleased to present to you the Go-Negosyo Most Inspiring Bataeño Micro-Entrepreneurs. The first is Miss Lorna Banzon. Palakpakan po natin si Miss Banzon for her perseverance and hard work, constantly going beyond her Avon dealership duties to become a franchisor in the very first Avon Service Center in Bataan. Mr. Pocholo Gonzalez of Creative Voices Production, for building Creative Voices Productions, following his commitment in turning a business out of his voice acting craft, and along the way providing inspiration and opportunities to other voice talents. Miss Jane Manansala of Orient Sports Gear, for establishing Orient Sports Gear, exemplifying resourcefulness and ingenuity by transforming scrap materials into a viable bag manufacturing enterprise and creating livelihood opportunities for her community. Mr. Noel Ramirez of Noel Aqua Farm Agri-Aqua General Merchandise, for his innovation, hard work, and fortitude in establishing Noel's Aqua Farm, the first private hatchery in Bataan. Miss Pamela Santos of Beatrice House of Goodies, for building the brand Beatrice House of Goodies through an unyielding dedication to continuous product development and innovations. Miss Cherry Lou Chongson of NC Chongson Enterprises, for her innovativeness in creating NC Chongson Enterprises, renovating her family's coffee farm into ground coffee trading. Miss Rosario Villaviray of Aling Chayong's Cashew Products, for establishing Aling Chayong's Cashew Products, combining her agricultural expertise with food processing technology. Now, we proceed to the awarding of Go-Negosyo Most Inspiring Bataeño Entrepreneurs. First in the list, we have Mr. Oscar Banzon of Crown Royal Hotel, La Vista, and Abesco Construction, for investing in his hometown to establish a group of real estate, resort, and development corporations. Armanda Batat of Armanda's Marine Products, for producing globally competitive processed fish products. She started her business with an initial capital of 3,000 pesos by buying and selling small volumes of dried fish. Miss Lorna Belen, Bataan Commercial Enterprises, for her admirable business savvy which allowed her to expand her mother's hardware store to one of Bataan's largest dealers and distributors of commercial goods. Consul Eduardo de Guzman, for choosing to expand aggressively despite economic hardships and continuously giving directions to the De Guzman Group of Companies. Mr. Miguel Mateo of Macdo Furniture Shop, for his unwavering ambition and drive which led him to transition from construction laborer into entrepreneur. Miss Elizabeth Shoson of Elizabeth Supermarket, Elizabeth Group of Companies. Miss Elvira Tamayo of Elvira's Poultry Farm. Last but not the least, Engineer Celso Valdecañas of Joyous Resort, VL Construction and Santuario. Congratulations po sa lahat ng ating inspiring Go-Negosyo Entrepreneur and Micro-Entrepreneur Awardees mula sa Bataan. More power at salamat po sa inspirasyong ibinahagi niyo sa amin. Please grab a copy of Joey Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs and the 21 Steps on How to Start Your Own Business, written by Dean Tax Lapid and Mr. Ping Soto, available at all major bookstores nationwide. Marami pong salamat sa aking mga sponsors, Nula para sa aking kasuotan,
CD Jeans, KSA Magic Skin Whitening available at Watson 7-Eleven, Star Mall, Alabang, and SM Fairview. For dealers, you may call 0922-867-2377 and 566-8029. Maki House, maraming salamat po. And of course, Reyes Hair Cutter Salon, thank you. And Dr. Vivian Sarabia, Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus, and Krisha Shoes. Available po yan sa Trinoma and Landmark. Muli mga suki, magkita-kita tayo next week. Ako po si Gladys Reyes Somero. Ito pong all new bigger, better, and brighter #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! Sulong laban, wag uurong. Pakinggan sa iyong puso.